Yo, what's up mga ka-Options Lesson Sound? So, gusto nyo bang gumawa nitong dual 6.5-inch twin tower speaker? So, without further ado, let's go! Alright guys, so gagawa tayo nito ng dual 6.5 inches. Ayan, so papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin to. Alright, so before that, papakita ko sa inyo yung sukat nito. So, mabilisan lang guys para maraming magre-reklamo kasi matagal na yung video. Ayan, well, anyway, yung top and bottom natin guys, isa lang yung sukat. So, mula dito hanggang dito is 8.12 inches. So, pasensya na kayo sa mga tawag ko sa natin measurement. So, 8.12 inches by 8 inches. Ayan, tapos yung dito guys is 6 and 1/2 inches. Tapos yung mula dyan, yung curve, mula dyan hanggang dito is 3.1 inches. Okay. Tapos dito guys, sa bottom, same lang din sila. Alright. So, ito naman yung harap natin guys. Ayan. So, yung haba niya is 23 inches mula dyan hanggang dito. Okay. Tapos yung lapad niya guys is 7 and 1/2 inches. Ayan. So, yung mga dito guys is depende na kung anong sukat ng mga speaker nyo. So, yung ginamit ko dito is 6.5 inches na speaker. So, ang pagbutas ko dito guys is 5 and 1/2 inches yung sukat ng butas. So, sa Twitter is depende na din sa inyo kung anong klaseng Twitter yung gagamitin nyo. Alright? So, dito tayo sa back guys. Yung back natin is 5.3 inches. Ayan, 5.3 inches. At saka 23 inches. Ayan. Tapos yung side natin guys is 23 inches din yung haba. Tapos yung lapad is 8.4 inches. Ayan. Tapos yung side natin guys is nilagyan ko ng slit. Ayan. Ayan. So ang purpose nito guys is para ma-bend natin. Wow! Ayan, ma-bend natin siya. So iniwanan ko lang ng konting-konti talaga guys. Ayan. Ayan. So para ma-bend natin. Okay? Tapos yung back natin, ito na router na natin kasi yung gagamitin natin na terminal speaker, ayan. Ayan. So diyan siya. No, nakalubog siya, guys. Tapos dito din, guys, sa ating bottom part, okay? Ito yung bottom part natin, guys, yung plunger kasi kung gusto mong i-stand yung speaker, is pwede. So diyan 'yan, ayan. So nakalubog din siya, guys. Ayan. So, start na tayo sa pag-build dito, guys. Alright. Alright, guys. So, matagal-tagal din na panahon bago natin ito na continue yung itong project natin. I think mga almost 1 month na ito nakatenga sa aking aking bahay. Gawa nga na sobrang busy natin sa trabaho din guys kasi may daily job din tayo. Kaya paminsan-minsan guys kung may konti tayong panahon, doon lang din tayo nakapag-trabaho nitong ating project. So sa video na to guys is isang box lang yung binuo ko dito kasi natapos ko na yung isa. Bali continue na kasi ito guys eh. Well anyway, ito guys is dual 6.5 inches tapos nilagyan din natin ng butas sa bottom part para sa plunger niya guys kasi kung maisipan natin i-stand ito, so pwede rin natin nung i-stand. Kasi pwede na itong pang sala or pang bahay, then pwede rin natin na ipang outdoor to guys. So malakas na to guys kahit na maliit lang to kasi yung ilo-load natin na speaker dito is yung from Crown na 6.5 inch na 500 watts. Ayan, bale dalawa sila sa isang box. Ayan. Tapos yung tweeter natin guys is from Kevlar yun. Yung NT38, yung Udanium magnet na maliit lang siya guys. Ayan. Alright mga ka-sounds, mga Call of Duty Lesson Sounds. At natapos na din ng ating pagbuo. Itong ating dual 6.5 inches na twin tower speaker. Yun ba yung tawag sa kanya? Hindi totoo yan. Ewan ko lang kung tawag niya. So ito yung naging kalabasan guys. Bali ang kulang na lang nito is masilya. Yung isa na masilya ko na to guys, but nag-reinforce ako ng screw dito. So ulitin ko yung pagmasilya dito guys. Ayan, so ito, daming anyway, ito pinalibutan natin ng wood screw para kahit na maliit siya guys, is kampante tayo na matibay siya. Ayan. So yung mga nandito guys is mamasilyahan lang natin. Okay? So, ganun yung naging itsura niya guys. Ayan. Okay guys, so tapos na natin na masilyahan to at na sanding. Ayan. So, mag-textured paint na tayo ng ating speaker box. Ayan. So, pasensya na madumi yung kamay ko guys. So, yung ginamit ko na pang textured guys is grout tiles na kulay black. Ayan. Tapos, wood glue
And then, konting tubig. Ayan. So, ganito lang yung consistency niya, guys. Hindi siya malapot. Pero, konti lang. Ayan. So, unahin natin dito, guys. Ayan, dyan. Para, pag binaliktad natin, ayan, madali na lang yung access sa lahat ng ating box. So, let's go. Ayan guys, so inuna ko muna yung sa may harapan. Tapos yung ginamit ko dyan is a paint brush. Kasi ang purpose ko dyan guys is hindi natin maabot kapag roller yung gagamitin natin. Yung sa mga sulok. Ayan, so paint brush yung ginamit natin guys para ano natin yung sa mga gilid-gilid talaga. Tapos pwede na yung roller na sa mga maabot niya. Alright, so tapos na yung sa harap. So baliktarin na natin guys para sa other parts. Ayan guys, so nagka-problema ako kasi hindi ko mapasok dito yung tatawa ko eh. Yan no. Yan, so hindi ko mapasok guys dito. Ayan. So antayin lang natin medyo matuyo ng konti guys. Saka natin tanga-tanga. Sorry sa word. Anyway, continue tayo. Let's go. So ganyan na lang muna guys yung itsura niya. Tatawa ko sa position. Anyway, continue tayo. Okay, let's go. Kita ko yung hagod guys. Ito. Ayan guys. Ayan. Yan yung resulta ng grout tiles guys. Wow! Yung grout tiles kasi guys is meron siyang parang mga resins or parang may mga buhangin siya. Yun yung nagdadala ng parang textured talaga sa ating speaker box. O, diba? Wow naman! So, continue tayo, guys. Alright. So, buti na lang, guys, no, at nahanapan natin ang paraan kung paano natin ipwesto itong speaker box para mapinturahan natin yung mga iba't ibang parte niya. Kasi, hindi talaga mapasok, guys. Kaya, yan, medyo nakaslant lang siyang konti. But, anyway, na-serve naman din ang purpose ng ating stand. At, nahanapan din na ito natin ng paraan. Ayan, nabubulo na naman ako. Ayan. Okay, moving on. Alright. Ayan, guys. So, tapos na nga natin yung textured paint. Ayan. So, antayin lang natin ito matuyo guys. Tapos lilihain natin ng 240 grit para matanggalin yung mga matutulis. Then, top coat na tayo. Alright. Ayan guys. So, tapos na nating textured and then lihaan na din. Okay, ready for top coat na to guys. So, yung gagamitin lang natin na pang top coat is enamel black paint. Yun. Or kung ano man yung design nyo na color, sa akin black lang guys. Okay, so ganito pa rin yung position, then later nakakulob na naman. Alright. Okay guys, so start na tayong magpintura. Alright. Okay, so sa mga hindi nakakaalam guys at sa mga beginner dyan, so yung ginamit natin na pang top coat dito is enamel gloss paint lang siya guys na kulay black. Ayan, so bali dalawang coat yung igagamitin natin or yung gagawin natin para mas matibay talaga yung pag top coat natin. Ayan, so baliktad na siya guys. Ayan, so may access na tayo sa lahat ng part ng ating speaker box. Alright. And after ng first coat guys, siguro mga 15 minutes lang, ayan, nag second coat na agad ako. Ayan, so ugaliin talaga natin guys na mag second to third coat tayo guys para kung gusto lang naman natin na mas matibay talaga yung coating natin. And after ng lahat ng coating ng enamel is pinatungan ko siya ng elastomeric. Ayan, so medyo matte na yung finish guys. So tuyo na ang ating speaker box. So ito yung itsura ng ating finish. Ayan. Hindi ko lang alam guys kung klaro ba sa camera. But enamel tong finish. Tapos pinatungan natin ng elastomeric. Ayan, na kulay black. Ayan. Alright. Tapos, nandito na rin yung mga gagamitin nating accessories at lahat-lahat na. Yung ating terminal speaker, yung plunger. Ayan, tapos isang capacitor lang guys para sa ating tweeter. Tapos rubber footing. And meron tayong foam tape guys. Ayan, para dito.
tsaka dito sa surround niya guys. Ayan, so ito yung itsura ng aking ayan, yung paghinang guys. Okay ba? Ayan. Alright. Okay, tapos naka-ready na rin ang ating soldering iron. So, let's go. Ay, nakalimutan ko guys, yung screen din pala. Alright. Ayan guys, so instead na foam tape yung ilalagay, wood glue yung ginawa ko, yung nilagay ko dyan. Alright. Ayan guys, so dito na ako naglagay ng foam tape sa ating speaker para less vibration siya guys, or yung mga unwanted noise. So sa connection pala natin guys, galing sa terminal speaker natin, parallel connection lang. So since dual speaker to, naging 4 ohms yung final impedance niya. Ayan, so positive to positive, then negative to negative. So, yun lang kasimple yung ating connection. Tapos sa Twitter guys, gumamit lang ako ng capacitor na 2.2 UF, 2.2 microfarad, and 250 volts. Ayan, parallel connection din galing sa ating speakers. Ayan, tapos nilagyan ko siya ng tape guys na parang foam din. Alright. So sa screen natin guys is DIY lang yan. So pasensya na kayo kung hindi masyado maganda yung pagka-bend kasi wala pa tayong bender. Alright. Alright guys, so ito yung naging kabuuan sa ating ginawang 6.5 inch na dual speaker. Ayan. So ayan yung screen niya guys, naka matte finish. Ayan yung top. Right, so ito yung itsura guys, binend natin. Ayan, naka-bend siya. So, matibay. Alright. Tapos naka foam screen din siya sa loob para iwas alikabok. Ayan, so wala siyang handle guys kasi magaan lang naman. Ayan. So, ito yung likod, terminal, dual siya guys. Ayan. May puti kasi glue yan. Anyway, matatanggal din naman yan eh. Alright. Simple lang guys. Alright, so yung separate na lang yung video natin sa sound check nito guys. Alright.